Magandang oras mga ka-good news. Meron tayong magandang balita ngayon. Alice Guo, peking mayor ng Bamban, peking Pilipina, ay hindi na makakalusot kasi ang kanyang fingerprint ay eksaktong akma sa fingerprint na naroon sa passport ni Gu Huaping. Ito ang latest news galing sa UNTV. Pasok! The National Bureau of Investigation, or NBI, has confirmed on Thursday, June 27, that the fingerprints of suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo matched with Chinese woman Guo Huaping. This was according to Senate Deputy Minority Leader Patay Rizo ka na Ontiveros, who leads the Senate investigation into Guo's identity and alleged links to illegal Philippine offshore gaming operator or POGO. Hontiveros says this means that the two fingerprints belong to a same person, which further confirms that Mayor Guo is a fake Filipino. Ayan, huling-huli si Alice Guo diyan. Kasi pinaglaruan tayo. Akala niya ay mga unggoy lang tayo na utak. Na hindi tayo marunong titingin ng pagkakamali ng mga anomalya. Fingerprints, kudos sa mga taga-NBI na gumawa ng pagkilatis ng fingerprint ng mayor na yan na pakawala ng China. Kaya umpisa pa lamang ito. Dapat sunod-sunod ng tingnan ang mga nakaupo diyan sa opisina ng gobyerno, sa ahensya ng ating gobyerno. Ang mga nakaupong kahina-hinalang mga inchik diyan ay imbestigahan yan. Kung yan ay mga totoong Pilipino o baka mga spy ng China. Napakalaking plano pala ito ng China. Baka sinister na plano ito ng China. Umpisa sa pagpadala ng ang dami-daming workers sa Pilipinas, and then mga estudyante sa Pilipinas, and then ito, dumating ngayon ang POGO na napakaraming workers. At hindi lang yan, ang latest niyan ay bumibili ng malalaging ekta-ektaryang lupa ang mga Chinese, at siguradong mga sponsored Chinese yan. Siguradong connected yan sa Communist Party ng China at sa Chinese Triad ang mga ganyan. Bakit nga ba bumibili ng malalaking lupain ang mga Chinese na yan? Okay, so unti-unti nang binibili ang Pilipinas, yan ang sagot. At isang araw sa isang taon ay Chinese na lahat ang nagmamayari ng Pilipinas kasi binibili na ang ating lupa. Ano kayang meron sa ating lupain? Siguro napakalaging kayamanan ang narito, napakalaking resources, kaya binibili ng China paunti-unti ang Pilipinas. Balik tayo sa balita ng UNTV. Guo is a Chinese national masquerading as Filipino citizen to facilitate crimes being committed by POGO. Hontiveros calls it a huge insult to the voters of Bambantarlac, to government institutions, and to the Filipino people. Ayan, napakalaking insulto talaga ito. Niluloko tayo eh. Imagine yung mayor mo hindi Pilipino, tapos sinusunod mo, nako. Tapos ang mga proyekto niyan ay funded by Chinese, at ang ang kita niyan kung ano man ang meron ay babalik sa China. Kaya one day in the future, lahat ng ating resources, minerals, ocean resources, lahat-lahat ay mapunta yan sa China dahil sa hindi tayo nagmamatsyag. She extends her gratitude to newly installed NBI Director Jaime Santiago for its swift response. She further urges the Office of the Solicitor General to expedite its quo warranto case against Guo to make her accountable for her crimes. Ayan, kudos sa head sa NBI dyan. Ang bilis-bilis ng pag-fingerprint nyo. Kung tumanggap yun ng bayad, ay hindi talaga yun nalabas yung fingerprint na totoo. Kaya kudos sa taga-NBI. Good job. Following the revelation, Hontiveros vows to continue the Senate inquiry to dig deeper and locate the systemic roots of illegal POGOs in the country. Hindi lang yan. Umpisahan nyo na tingin yung iba pang mga kahinalang mga Chinese na nakaupo sa upuan sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, at ang mga Chinese businessman, kunwari na bumibili ng ekta-ektaryang lupa sa Pilipinas, ay inyo rin tingnan. At saka yung mga Chinese company na nagmamayari ng mga mina sa Pilipinas, inyo rin tingnan. Okay, kudos to Hontiveros sa magandang gawain. Good job, Senator. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga kababayan. God bless the Philippines.